Balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Oras sa buong kapuluan, alas 7:01 ng umaga. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris Gapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Biyernes sa 14 sa buwan ng Pebrero taong 2025, Bayong Buntag, Pilipinas. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. At Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo na mga mainit na balita. Magkarelasyon, magva-Valentine's Day sa kulungan matapos mabilhan na ginihinalang mga marijuana. Sa Camarines Sur, mangingisda patay sa pananaga habang isang individual patay rin sa ng pagbabarilin. 10 pulis nag-viral online dahil sa isinagawang warrantless operation sa isang bahay sa Taguig. Sinampahan na ng patong-patong na kaso. Dating Pangulong Rodrigo Duterte muling tinawag na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Mahalaga niyang itinanggi naman ang mga spekulasyon sa Manoy reorganization sa gabinete ng Marcos Jr. Administration. Bureau of Immigration ibinunyag na mahigit 3,000 pa lang na POGO workers ang napadeport sa kabila ng pag-iral ng nationwide POGO ban. Sports balita, unang medalya ng Pilipinas sa Winter Games sigurado na matapos makapasok ang curling team ng bansa sa finals. Sa entertainment news, concert ng Nations Girl Group na BINI sa Philippine Arena bukas na. Bagong kanta ng BINI inilabas na rin. RMN Network News. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid for and by Ronald M. De La Rosa, Block 27, Lot 6, Monterrey Subdivision, Barangay Magtuod, Davao City. Ako po, si Rafi Tulfo at CIS Party List. Ang tanging party list na kakampi ng inapi at tunay na masasandalan magpakailanman. Number 68 sa balota. CIS Party List ka na. Political advertisement paid for and by ACT-CIS Party List, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City. RMN Network News. Alas 7:05, 7:05 ng umaga. Mangingisda patay sa pananaga, isang individual patay din ng pagbabarilin sa Camarines Sur. Detalye mula kay Radyoman Paulo Papa, RMN Naga. Patuloy ang pulisya sa paghahanap sa isang lalaking nanaga at pumatay sa isang mangingisda sa barangay Kabugaw, Coastal na bayan ng Siruma, Camarines Sur. Ang lalaking ito pinakilala sa ngalan na Adrian Aril, ang individual at tinuturong salarin sa pagpatay kay Fritz Neil Matencio, 38 years old na may asawa, residente ng lugar. Ayon sa mga autoridad, naglalakad lang ang biktima sa labas ng bahay nito nang kumprontay ng suspek hanggang sa mangyari nga ang pananaga. Kagad na ikinamatay ng biktima ang mga tinamo nitong taga sa mga braso at muka, habang ang suspek kumuripas papunta sa karatig na bayan ng Tinambak, parehong probinsya, sakay ng isang motorized bangka.
Samantala, sa bayan ng Ragay, Camarines Sur, patuloy din na kinikilala at hinahanap ng pulisya ang suspek sa pamamaril sa isang 41 anyos sa lalaki sa barangay GRS. Kasama mo sa probinsya ng Camarines Sur, Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN. Mister patay sa accidental firing sa Rojas City. Kasama natin sa balita, Radyoman Joshua Kenneth Anas, RMN Rojas. Patay ang isang mister matapos na biktima ng accidental firing sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabuk, Rojas City. Sa pagresponde ng RMN Rojas News Team sa lugar, nakilala ang biktima na si Jimmy John Alba. Patay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ikinagulat umano ng mga residente sa lugar ang pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril. Nang sinuri ay nalamang nagmula ang putok sa naraglag na bag ng isang residente na naglalaman ng baril. Nagtamo ng tama sa kanyang dibdib ang biktima na dinala sa Rojas Memorial Provincial Hospital, ngunit dahil sa fatal na sugat ay kaagad ring binawian ng buhay. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Rojas City Police Station sa naturang insidente. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak, RMN! Magkarelasyon naman, magva-Valentine's Day sa kulungan matapos mabilhan ng marijuana. Report gikan kang Radyoman Shine Flore Basalio, RMN Kalibo. Hindi happy ang Valentine's Day na mag-live-in partner dahil sa kulungan ang bagsak ng mga ito matapos mahuli sa drug buy-bust operation sa Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Ang subject na mag-live-in partner ay sina alias Ron, 26 anyos at si alias L na 25 anyos, pawang residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon ng Kalibo PNP, nabilhan ng magkarelasyon ng dalawang malaking sachet ng suspected marijuana kapalit ang 1,000 pesos na buy-bust money. Samantala sa isinagawang body search sa mga ito ay may na-recover pa na suspected drug paraphernalia. Ayon kay Kagawad Kimel Garejo, matagal na nilang minomonitor ang magkasintahan. Maliban sa pagtutulak, gumagamit rin anya ang mga ito ng illegal na droga. Posibleng mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mag-live-in partner. Kasama mo sa RMN DYKR Kalibo, Radyoman Shane Flores Masalio, Tatak, RMN. Samantala, magpunta muna tayo sa Maynila dahil yung presyo daw ng bulaklak sa Dangwa Market posibleng bumaba na maya-maya. Kasama natin sa balita, Radyoman Eman Mortega. Boss Eman. Asahan na nga mga mamimili mamaya na bababa yung presyo ng mga binibenta bulaklak dito sa Dangwa Market sa lungsod ng Maynila. So ngayong araw ng Valentine's Day kung saan marami na rin bumalik sa dating presyo yung mga binibenta ng bulaklak dito. Sa ngayon, yung kada piraso ng rosas ay nasa 200 piso pero ang bundle nito ay nasa 1,500 habang wala namang pinagbago ang presyo ng kada ng sunflower, stargazer, carnation at daisy na nasa 150 hanggang 250 pesos. Nasa 1,500 hanggang 3,500 pesos naman ang isang bouquet ng rosas pero depende pa rin ito sa design at mga kasama tulad ng soft toys o chocolate. Habang ang mga assorted flowers ay pumapalo sa 1,000 hanggang 2,500 pesos. Ang kada piraso naman ng soft toy ay mabibili rito ng 120 hanggang 750 pesos. Ang chocolate bouquet nasa 300 to 1,500 at ang lobo nasa 50 ang kada piraso hanggang 150. Kabisyo naman sa mga magtutungo dito sa Dangwa Market sa lungsod ng Maynila. Nakakaranas na ng mabigat at dali ng trapiko mula Lacson Avenue hanggang makarating ang Dimasalang at Naundan Street kaya maigi maghanap muna ng alternative ruta. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Eman Mortega. Samantala, siyam na pong magkasingtahan nakatakdang ikasal sa mass wedding ngayong araw ng mga puso dyan sa Parañaque. Naroroon, Radyoman Ryan Sebastian. Ryan. Pabalikan natin, baya si Ryan Sebastian. Sa iba pang mga balita, mga kasama, tahasan muling tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa proclamation rally ng PDP laban sa San Juan City. Ayon kay Duterte, posibleng umabot pa ng 80 anyos si Marcos pero mararanasan na umano nito ang matagalang epekto ng iligal na droga. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang
Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Hinamon din ni Duterte ang mga botante na iboto lamang ang senatorial slate ng Administrasyong Marcos kung napababa na ng pamahalaan ng presyo ng mga bilihin, dumami ang trabaho at nabawasan ang krimen. Samantala, sa kabilang banda may pasaring muli sa nakaraang administrasyon si Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap namang rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo. Dito hinikayat ni Marcos sa mga botante na huwag nang bumalik sa panahon kung saan talamak ang sugala ng mga dayuhan at pagdanak ng dugo mula sa mga inosenteng kabataan. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Una nang ibinida ni Marcos na walang nagsusulong sa kanyang tiket ng pogo at wala ring bahid ng dugo ang mga ito nang dahil sa tokhang. Alas 7:13, 7:13 ng umaga, Batuhan. Insulto sa mga botante ang pagiging ipokrito ng mga Marcos at Duterte kaugnay ng mga ibinabato nilang issue sa isa't isa ngayong panahon ng kampanyahan. Ito ang sinabi ni Atty. Michael Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center sa panayam ng DZXL RMN Manila. Anya, 2022 pa lamang daw kasi alam na ng magkabilang panig ang ibinabatong mga issue sa isa't isa, pero parehong tahimik noon ang mga Marcos at Duterte nang sila'y magkasama pang nangangampanya. Subalit ngayon, pinaniniwala nila sa mga botanteng bago lamang ang kanilang mga sinasabi para manalo ang kanilang mga kandidato. Wala rin anyang bago sa estilo ng pangangampanya ng lahat ng partido kasunod ng kick-off campaign na isinagawa kahapon at noong nakaraang araw. Pa rin ang style ng mga politicians natin, di ba? Rally, kumbaga yung administration nasa lawag dahil yun ang baluarte, yung Liberal Party nasa simbahan, yung mga Makabayan Bloc nandun sa ni Bonifacio. Ang nakakagulat lang yung PDP laban sa Club Filipino sila parang hindi yata tugma. Yan po si Atty. Michael Yusinko sa panayam ng DZXL RMN Manila. Sa gitna naman ng impeachment case na inihain ng Kamara at mga kasong kriminal na inirekomenda ng NBI sa DOJ, nagbakasyon muna sa labas ng bansa si Vice President Sara Duterte. Base sa social media post ng kanyang kapatid na si Kitty, makikitang nagkaroon ng maikling bakasyon ang dalawa sa Japan. Bunsod niyan, no-show din si VP Sara sa kick-off rally ng mga senatorial bet ng PDP laban na suportado ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip nagbigay ng payag si VP Sara bilang suporta naman sa mga kandidato. Iginit din ito na nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng taong bayan na baguhin ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa sa pamamagitan ng pagboto sa mga karapat-dapat na lingkod bayan. Posibleng malaman na sa mga susunod na araw kung magkakasa ng preliminary investigation ang DOJ sa reklamo ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa sandaling lumabas ang resulta ng pagsusuri ng DOJ sa kasong inciting to sedition at grave threats kaugnay sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay Justice Assistant Secretary Spokesperson o ayon kay DOJ Secretary o DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, dito rin malalaman kung kailangan pa ng case build-up o pangangalap ng karagdagang ebidensya para mapagtibay ang mga reklamo laban kay VP Sara.
Mga reklamo laban kay VP Sara ipinaubaya na ng Malacanang sa Department of Justice. Report mula kay Rajuman Chanel Salazar. Pinauubaya na ng Malacanang sa Department of Justice ang mga reklamong inihain ng National Bureau of Investigation laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat alam nila ang tungkol dito ay hindi nila napag-uusapan ang bagay na ito. Hindi anya maaaring turuan ng DOJ kung ano ang dapat gawin dahil tungkol ito sa criminal investigation. Samantala, tumanggi naman magkomento si Bersamin sa naging pahayag ni Vice President Sara na hindi ito sangkot sa assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinauubayaan niya ng palasyo ang usaping ito sa mga investigador sakaling mabigyang pansin ang reklamo. We are aware of that, but we are going to let the process proceed on its own. Because this is about a criminal investigation. The Department of Justice will have the fullest autonomy. We cannot give directions as far as these matters go. We will leave that into the hands of the investigators. And this process will have to go through the full course if ever that matter is taken officially cognizance of. Matatandang inihain ng NBI sa DOJ ang reklamong inciting to sedition at grave threat laban kay VP Sara kaugnay sa umano'y bantang pagpatay laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak, Arimen. Impeachment Secretariat at Prosecution Panel nagsagawa ng inisyal na pulong. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano. Nagsagawa na ng inisyal pero hindi formal na pulong ang ilang miyembro ng House Impeachment Secretariat at Prosecution Panel bilang bahagi ng paghahanda sa paglilitis para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Manila 1st District Representative Ernix Junicio, nakibahagi din sa pulong ang ilang mga private lawyers na voluntaryong nais makilahok sa impeachment process pero tumanggi muna siyang pangalanan ang kahit isa sa mga ito. Meron kasi mga prosecutors, tas meron din mga volunteer lawyers who would want to be part of the impeachment process. As far as we know, iba-iba sila eh. Actually, may mga kilala, merong mga hindi, less popular, but there were familiar faces that I saw dun sa lugar. In any case, hindi ko pa makwento muna kung sino-sino dahil hindi ko talaga kakilala lahat. It was initial meeting pa lang naman. Wala pang scenario building, wala pang nothing formal. So, parang meet the team, meet the group, parang ganoon lang. Nothing too formal. Binanggit ni Ortega na saglit na dumalo sa pulong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagpahayag ng suporta sa mga ginagawang pagsisikap para sa impeachment. Sabi ni Ortega, mensahe ni Romualdez sa kanila, manindigan sa kanilang napagbotohan kaakibat ang pagtiyak na susuportahan nito ang kanilang mga desisyon kahit magkakaiba sila ng prinsipyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Susunod sa RMN Network News, estudyante na hablutan ng cellphone ng riding in tandem sa Maynila, arestadong suspect kakalaya lang sa kulungan. At dalawang individual, arestado matapos pasukin ng isang convenience store sa Herbosa, Bataan. RMN Network News. Ako po, si Rafi Tulfo, at CIS Party List. Ang tanging party list na kakampi ng inapi at tunay na masasandalan magpakailanman. Number 68 sa balota. At CIS Party List ka na. Political advertisement paid for and by ACT-CIS Party List. 81 Mother Ignacio Street, Quezon City. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Senator Amy Marcos po. Ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado. Number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Ang nang-aabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacio Street, Quezon City. RMN Network News. Alas 7:21 ng umaga, mayong budag, Sok Sargen.
Punta muna tayo dyan sa Maynila dahil estudyante nahablutan ng cellphone ng riding in tandem. Arestado suspect, kakalaya lang sa kulungan. Nako. Report mula kay Rajuman Lestor Aler. Himas rehas muli ang isang 22 anyos na lalaking kawatan ng madakip ng mga otoridad matapos makatanggap ng reklamong pagnanakaw sa isang estudyante sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa pulisya, naglalakad ang biktima sa kahabaan ng Dos Castilla Street ng gabi nang biglang hablutin ng suspect na nakaangkas sa isang motor ang kanyang cellphone. Sinubukan pa ng biktima na habulin ng mga ito, ngunit hindi na niya ito naabutan. Agad na nagreklamo ang biktima sa nasabing istasyon at nagkasa ng follow-up operations. Nagawang manlaban ng mga suspect ngunit nakatakas ang kasabwat na kaibigan pala nito at tumakbo papalayo sa mga pulis. Yung isang suspect po natin is medyo may kalakihan po. Nagkaroon po ng pagbubuno po. Nakatakbo po yung isang suspect. Ngunit nakilala din po natin ito dahil sa naiiwang driver's license niya sa motor po. Nakumpiska sa suspect ang isang improvised na baril, isang bala ng baril, motor at cellphone ng biktima na nabawi kalaunan. Batay sa investigasyon na pag-alaman na pangalawang biktima na pala ang estudyante sa gabing iyon dahil una nang nagsagawa ng pagnanakaw ang mga suspect sa lungsod ng Quezon. Depensa ng suspect, nagawa lamang niya ang krimen dahil sa kakulangan sa pera kaya niyaya nito ang kanyang kaibigan. Kaya ko po siya dahil nanganganak na po niya sa awan para imbis na may po. Ito po sa panggastos po, sa pamilya lang po. Ayon pa sa suspect, ang mga nanakaw na cellphone ay kanilang ibinibenta sa isang mall sa Divisoria. Nahaharap ang nahuling snatcher sa kasong theft at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na may kaugnayan sa Omnibus Election Code, habang patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang kaibigan nito. Samantala, dati na rin nakulong ang suspect dahil sa pagdadala ng iligal na baril noong Desyembre nakaraang taon at kalalaya lamang nito noong Pebrero 5. Kasama mo sa DZSL RMN Manila, Rajuman Lestor Aler, Tatak, RMN. Dalawa arestado matapos pasukin ng isang convenience store sa Hermosa, Bataan. Kasama natin sa balita, Rajuman Mike Sigaral, RMN Bataan. Arestado sa follow-up operation nitong Huwebes ng Hermosa PNP ang dalawang suspects na naganap na pang-hold-up sa isang convenience store sa Barangay Balsik, Hermosa, Bataan. Ay sa ulat mula kay Hermosa Chief of Police Major Popangan, ang mga nadakip ay dalawang lalaki, isang 31 at 32 anyos na pawang mga residente ng Barangay Saging, Dinalupian, Bataan. Umabot sa 201,000 pesos ang halaga ng perang natangay ng mga suspects, subalit nasa mahigit 8,000 na lang ang nabawi ng mga pulis nang maaresto ang mga suspects. Nakakuha sa kanila ang isang motorsiklo na ginamit sa krimen, helmet at isang laruang baril na ginamit na panuto sa mga staff ng branch ng Alphamart. Ayon pa kay Major Pangan, matapos ang hold-up nitong nagdaang Miyerkules ay kaagad silang nag-backtrack sa mga available CCTV footages at nagsagawa ng follow-up operation sa tulong ng isang witness hanggang sa mahuli ang mga suspect nitong Huwebes ng umaga sa Barangay Saging, Dinalupian, Bataan. Dinala mga suspect sa impila ng Hermosa Police habang inihaanda ang pagsampa ng mga kaukulang kaso. Taong 2023 nang naganap din ang holdapan sa naturang branch ng nabanggit na convenience store at sa mabilis na responde ng Hermosa PNP kaagad na nan-neutralize ang nanlabang suspect. Kasama mo sa Bataan, Rajuman Mike Sigaral, Tata, RMN. 10 pulis na nag-viral online dahil sa sinagawang warrantless operation sa isang bahay sa Taguig. Sinampa na ng patong-patong na kaso. Ayon kay NCRPO Director Brigadier General Anthony Aberin, sinampahan sa Taguig City Prosecutor's Office ang mga pulis ng kasong robbery, grave coercion, physical injury, obstruction of justice, malicious mischief at unlawful arrest. Narap din ang mga ito sa maglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sinabi ni Aberin na ang kaso ay sinampa batay sa resulta ng isinagawang investigation sa naturang insidente kung saan nakita na maraming paglabag ang 10 mga pulis. Bukod sa kasong kriminal, narap din ang mga ito na ma-relieve sa kasong itong mga na-relieve ng mga pulis ng kasong administratibo batay sa CCTV footage na ipinost at nag-viral online February 9
nang pasukin ng mga pulis ang bahay ng isang ginang nang walang kaukulang search warrant. Nagkagulo sa loob ng bahay. Makaraang tangkaing arestuhin ang anak na lalaki ng ginang dahil sa paglapag o dahil sa pagpalag nito habang pilit na kinukuha ang kanyang cellphone ng isang pulis. Makikita rin sa video na napaupo naman ang ginang sa sofa matapos siyang itulak ng isa pang pulis na umagaw din ng kanyang cellphone at anak nitong babae. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga espekulasyon kaugnay sa umano'y reorganization sa gabinete. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala siyang ideya kung may mga susunod pang magbibitiw sa gabinete. Itinanggi rin ni Bersamin na pinagbitiw ng Malacanang si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil hindi umano sila kontento sa performance nito. Git ng opisyal, walang ibang dahilan sa pagbibitiw ni Bautista kundi ang isyong pangkalusugan. Naunawaan naman anya ng Pangulo ang dahilan ni Bautista. The President was always solicitous of the health of his cabinet members. So when the President and Secretary Bautista talked about it, it became clear to the President that Secretary Bautista may really need to take a rest from official duties. Samantala, pansamantala namang mauupo bilang officer in charge ng Presidential Communications Office si Senior Undersecretary Emerald Ridao. Ito'y habang nasa ibang bansa pa si PCO Secretary Cesar Chavez mula Pebrero 17 hanggang 21. 7:28 ng umaga, 10% to 3,024 palag mula sa 30,144 na dayuhang POGO workers ang napaliport o napalabas ng Pilipinas sa kabila ng deadline ng pamalaan noong December 31, 2024. Ito ang siniwalat ng Bureau of Immigration sa pagdinig ng House Committee on Games and Amusement. Ayon kay Immigration Bureau Legal Division Chief Cesar Santos, 12,106 sa nasabing bilang ang naisyuad na ng visa cancellation. Bunsod nito, sinita ni Senador Raffy Tulfo ang mabagal na sistema ng Immigration Bureau at sinabing posibleng nagtatrabaho na sa ibang POGO. Nagpapanggap na BPO ang natitirang 27,000 na hindi pa napapadeport. Pero 10%, so ibig sabihin meron pang gumagala-gala dyan o baka nag-ooperate pa illegally kung ano man yung operation nila. Meron tayong 27,000 foreign nationals na dati nag-work sa POGO at hindi nyo na-account kung nasaan po sila. Paliwanag naman ni Santos, karamihan sa nahuhuling POGO workers ay walang mga pasaporte kaya nagkakaroon ng aberya sa proseso ng deportation. November 2024, nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang executive order na tuluyan nagbabawal sa operasyon ng mga POGO sa bansa. Senador, nababahala na posibleng magaya ang mga PIGO o yung Philippine Inland Gaming Operator sa mga illegal na POGO. Kasama natin sa Balita Radyo Man sa Isconde, Batak. Sinita ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senado ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pinapatupad na maluwag na regulasyon sa mga PIGO o Philippine Inland Gaming Operator. Ayon kay Tulfo, dapat na mas maalarma na ngayon ang pamahalaan sa PIGO dahil posibleng dumating ang panahon na mas maraming Pilipino ang malulong dito at maging dahilan pa ng pagtaas ng krimen. Sinabi ng mambabatas na ang PIGO ay inshore, ibig sabihin dito sa loob ng bansa at karamihan ng mga manunugal ay mga Pilipino. That's how serious it is. It's becoming serious, really. Marami na, siguro po, I'm sure meron kang kamag-anak one way or the other na lulong sa PIGO, lulong sa online gaming. Am I right or am I right? Meron kang kakilala? Yes, sir. Lahat tayo. Ako, may mga kakilala ako. Iba sa inyo, kamag-anak. We have to do something. Dapat magkaroon ng strict regulation.
Tinukoy naman ni Vina Oca ng PAGCOR Gaming Licensing Department na mayroon silang ipinapatupad na banning program kung saan maaaring iba ng sarili o di kaya naman ay mag-nominate ng ibaba na hindi naman sinakyan ng senador. Dagdag pa ni Oca, nakikipag-ugnayan na sila sa mga online payment platforms kung saan mayroon na ring ginagawa na pagtatakda ng limit kung hanggang magkano lang ang pwedeng ilaro sa isang araw. Sinabi pa ng PAGCOR na mayroon na silang 60 pigo na nabigyan ng lisensya na para kay Tulfo ay napakarami na at dapat na ipasara agad kung hindi makasusunod sa mga regulasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Kinumpirma ng COMELEC, Commission on Elections, na hindi na nila tatanggalin ang pangalan ni Dr. Willie Ong sa balota kahit nagpayag na ito ng pag-atras sa kanyang kandidatura bilang senador. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na kasi mababago ang numero ng mga kandidato dahil tuloy-tuloy na rin ang pag-imprenta ng mga balota. Bunsod nito, ikukonsidera ng stray vote o hindi na bibilangin pa ang makukuhang boto ni Ong sa halalan. Uda ng sinabi ng cardiologist na si Dr. Ong na uunahin muna niya ang kanyang kalusugan. Ayon sa uling update ng COMELEC, wala pa silang natatanggap na kopya ng formal na pag-atras o withdrawal ni Ong sa halalan. Si Dr. Ong ang ikatlong senatorial candidate na umatras sa pagtakbo para sa nalalapit na midterm elections. Nauna nang umatras sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at Agri Party List Representative Wilbert Lee. Hiniling ng ilang grupo sa Korte Suprema na ilabas ng COMELEC ang mga mahalagang dokumentong may kaugnayan sa halalan, kaugnay sa joint venture ng COMELEC sa South Korean firm na Miro Systems. Giit ng Right to Know Right Now Coalition, dapat bigyang linaw ng Supreme Court kung saklaw ng right to information ang mga bagong o ang mga pribadong entity na may ginagampanan sa gobyerno. Minsan na raw kasi silang hindi pinagbigyan ng COMELEC sa Freedom of Information o FOI request para sa mga mahalagang dokumento kaugnay sa kontrata ng COMELEC at Miro. May kaugnayan naman ito sa pag-atras ng isa sa mga kasama sa joint venture na St. Timothy Construction Corporation noong kalagitnaan ng paghahain ng Certificate of Candidacy noong Oktubre ng 2024. Alas 7:34 ng umaga sa Bantala, mga barko at mga helicopter ng China namataan naman sa kasagsagan ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines sa Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad, na monitor malapit sa joint drills ng tatlong mga barko ng China. Itong People's Liberation Army Navy, isang oceanographic surveillance vessel at isang helicopter. Anya hindi naman nakialam ang Chinese vessel at chopper kaya't nagpatuloy lang ang pagsasanay gaya ng plano. Nito Biyerkules isinagawa ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity. Layo ng pagsasanay ang pagpapakita ng commitment at tatlong bansa para palakasin ang regional at international cooperation bilang suporta sa balaya at bukas na Indo-Pacific. Sa pagbabalik ng RMN Network News, sa sports, unang medalya ng Pilipinas sa Winter Games sigurado na matapos makapasok ang curling team ng bansa sa finals. At sa showbiz balita, concert ng Nations Girl Group na Bini sa Philippine Arena sa Bulacan. Bukas na bagong kanta ng girl group, inilabas na rin. RMN Network News. Ako po, si Raffy Tulfo at CIS Party List. Ang tanging party list na kakampi ng inapi at tunay na masasandalan magpakailanman. Number 68 sa balota at CIS Party List ka na. Political advertisement paid for and by ACT-CIS Party List, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City.
Bawat boto ay may boses. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. The largest newsroom in the country will keep you informed and empowered sa mga kaganapan ngayong halalan. Kaisa nyo kaming tututok sa mahalagang desisyon ng bayan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Ako po, si Raffy Tulfo, ACT-CIS Party List. Ang tanging party list na kakampi ng inapi at tunay na masasandalan magpakailanman. Number 68 sa balota. ACT-CIS Party List ka na. Political advertisement paid for and by ACT-CIS Party List, 81 Mother Ignacio Street, Quezon City. RMN Network News. Siyam na pong magkasintahan nakataktang ikasal sa bus wedding ngayong araw na mga puso sa Paradyake. Radyoman Ryan Sebastian sa balita. Ryan. RMN Live Report. Nagsimula nang dumating dito sa Parañaque Covered Court ang mga magkasintahang nakatakdang ikasal ngayong araw ng mga puso. Suot ang puting simpleng wedding gown ng mga babae na may hawak pang maliit na bouquet at naka-long sleeves na puti ang mga lalaki. Kasama ng mga ikakasal ang mga tatayong ninong at ninang at ilang miyembro ng kanilang pamilya. 10 magkasintahan ang pag-iisahing dibdib mamaya sa isang mass wedding ceremony dito sa Parañaque City na mula pa sa iba't ibang barangay sa lungsod. Libre ito, pati pagkain, litrato at may mga regalo pang matatanggap ang mga bagong ikakasal. Pero bago yan, haharap muna sila sa isang marriage counseling ang mga magkasintahan bago magsimula ang kasal. Kanina nakausap natin ang magkasintahang si Reggie at Amari na 10 taon lang magkasintahan. Excited silang ikasal ngayong araw ng mga puso. Kasalukuyan nagre-register pa ang mga dumadating na magkasintahan at mamayang alas 10 ng umaga ay sisimulan na ang seremonya para sa kanilang pag-iisang dibdib ngayong araw ng mga puso. Kasama mo mula sa lungsod ng Parañaque, Radyoman Ryan Sebastian, Tatak RMN DJXL 558. Station Manager Doc Johnny Bigay ng DYHB RMN Bacolod pinarangalan bilang Icon of Radio sa katatapos na kalantipan sa kahanginan the Broadcast Excellence Awards kasabay ng World Radio Day kahapon. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Pinarangalan si DYHB RMN Bacolod Station Manager at KBP Negros Occidental Chapter Doc Johnny Bigay bilang Icon of Radio sa katatapos na kalantipan sa kahanginan the Broadcast Excellence Awards kasabay ng World Radio Day Celebration sa lungsod ng Bacolod. Ang Icon of Radio ang isang pinakaprestiyosong award o pagkilala sa isang radio personality batay sa kanyang eksperyensya, dedikasyon at contribution sa broadcast industry. Kinilala naman bilang Best Public Service Program ang DYHB Sentro Servisyo, angkor ni na Radyoman Ives Motisilio at Radyoman Nicky Magbanwa, habang kinilala bilang Best Radio Drama Program naman ang Mundo Mistiko. Kinilala naman bilang Best Radio Variety Program Host si Idol Warren Joseph Cañada at Idol Kokoy ng 94.3 IFM Bacolod. Naging finalist naman sina Radyoman Sir Santillan, Ives Motisilio, Ching Santillan and yours truly. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. Sa sports balita, unang medalya ng Pilipinas sa Winter Games sigurado na matapos ngang makapasok ang curling team ng bansa sa finals. Pasok na kasi ang bansang Pilipinas sa palaro na ginaganap ngayon sa Harbin, China dahil yung mga Pinoy nating curler ay nina Mark at Enrico Pfister, Christian Holler at Allen Frey ang magagaling. Tinalo nila ang host country na China sa score na 7-6 upang tuluyang makapasok sa finals at matiyak ang silver medal. Kung papalarin pa sa susunod na laban, maaari pa nilang masungkit ang gintong medalya. Wow! Makakarap ng Pilipinas ang South Korea sa finals mamayang gabi dahil una nang tinalo ng curling team ng bansa ng Japan sa score na 10-4.
Yung concert ng Nations Girl Group na BINI sa Philippine Arena ay bukas na po yan at yung kanila namang bagong kanta ay inilabas na rin. Kasama natin sa balita, Josayan, good morning! Good morning, Tito Aljo sa Kuya Thunder. Hello! Valentine. Happy Valentine's! Oo nga, pero eto na nga, mga ka-Blooms, handa na ba kayo? Bukas na ang kauna-unahang Biniverse World Tour 2025 concert ng Nations Girl Group na BINI. Paiingayin ng BINI ang Philippine Arena sa Bulacan. Maraming pasabog at kaabang-abang na mga performance ang regalo ng BINI sa kanilang mga ka-Blooms. Kaya naman handang-handa na ang mga ka-Blooms na makisayaw sa mga kanta ng BINI, kabilang na ang Pantropiko, Salamin-Salamin at Cherry on Top. Pero bago yan, inirelease na kagabi ng BINI ang music video para sa kanilang bagong single ngayong taon na Bling Twice. Umani agad ng million views ang nasabing music video. Ang BINI ay binubuo ni na Joanna, Gwen, Sheena, Aya, Colette, Maloy, Stacy at Mika. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyos sa balat ng radyo. Ako si Josayan sa TAC RMN. Thank you, Josa! Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Bayong Butag, Pilipinas. Happy Valentine's Day, oh! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras sa buong kapuluan, 7:43 ng umaga. Ikaw ba ay may